Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu. Alhamdulillah, ipagpapatuloy natin ang buhay ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at dumako na tayo sa digmaan sa Badar. So ito ay invasion of Ghazwa o Battle of Ghazwa because kasama dito ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero bago tayo dumako sa actual na battle nito, mahalaga na alamin natin kung paano nagsimula ang digmaan dito at ano ang rason kung paano nagkaroon ng digmaan doon sa Badar. Digmaan nito sa Badar. Itong Badar na ito, actually hindi ito pangalan ng lugar na ito, ang Badar. Kung bakit lamang tinawag itong Badar, dahil may isang tao na siya ay gumawa ng balon sa lugar na ito at hindi nagtagal, ang lugar na ito ay tinawag na Badar dahil sa pangalan ng taong yun ay Badar, yung Badrun. So ang gumawa ng balon doon ay si Badar o Badrun at hindi nagtagal tinawag ang lugar na yan na Badar o Badrun. So alam na natin kung bakit tinawag itong Badar at dito nagkaroon ng unang digmaan o pakikipagdigmaan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kanyang kasamaan laban sa mga Quraysh sa Battle of Badar, at marami ang mamamatay dito sa mga nobel ng mga Quraysh na mga isinumpa ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung sila'y inaapi, sinasaktan sa Makkah, especially ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sinaktan siya at isinumpa niya ang mga ito, at lahat ng mga isinumpa niya ay nangamatay sa Battle of Badar at tinapon lahat ito sa balon. Maliban lamang sa isa na kung saan amo ni Bilal na kung saan nag-uutos na daganan ng mainit na bato si Bilal, at siyang mangyayari naman sa kanya. Inshallah, pagdako natin sa Battle of Badar, doon natin ito aalamin. Okay? So, alhamdulillah, nung nakaraan, Ghazwa din yun, pero hindi nagkaroon ng actual battle nung pumunta ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kanyang kasamaan sa Dhul Usairah. Doon sa Dhul Usairah, pumunta ang Prophet sallallahu alaihi wasallam doon nakaraan, paksa natin, almost sila ay 150 up to 200 because of the volunteers ng mga Ansar. Nag-volunteer na rin sila. Nagbo-volunteers na rito ang mga Ansar pero hindi sila pinipersa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sila ay may pledge sa Aqaba na sila ay mga depensa lamang tutulong at hindi ofensiba. Pero kung sila ay mag-voluntary, because this is a jihad, hindi pwedeng hadlangan o pigilan sila ng Prophet sallallahu alaihi wasallam except kung talagang mayroong sapat na kadahilanan. So in this situation, ang karaban na ito ng mga Quraysh na hinabol noong nakaraan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at mga Muslim sa lugar na kung saan Dhul Usairah, hindi nila ito inabutan. Actually, ito ay papuntang Syria. Kalakal ito, mamimili ang mga ito sa Syria. Na kung saan ito ay nasa pamumuno ni Abu Sufyan radiyallahu anhu. Hindi pa Muslim dito, but later magmumuslim itong si Abu Sufyan radiyallahu anhu. So meaning, hindi nabutan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sila Abu Sufyan, umalis na sila nang makarating sila sa lugar na ito ng papuntang Syria para mamili ng kalakal. At alam natin kung gaano kahalaga talaga kinukuha, bakit gustong makuha ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unang-una, sila ang unang gumawa nito na kunin nila ang kayamanan ng mga Muslim na nag-Muslim. Hanggang sila ay nag-hijrah doon sa Madina, ay hindi nila nadala ng mga Muslim ang kayamanan nila at kinamkam ng mga Quraysh. So sila ang may pasumila ng mga kam ng mga ganitong kayamanan. Pangalawa, hindi lang ito kakamkamin ng mga Muslim, kundi ito ay magiging samsam sa digmaan. At alam natin kapag digmaan,
at natalo mo ang mga kaaway, nagapi, lahat ng nandoon ay sa inyo, ito ay mga labi ng digmaan o samsam sa mga digmaan, pati ang mga tao, pwede mong gawing prison of war. At bakit naman ito gagawin nila? Ipinahintulot mo sa mga Quraysh na sila ay gerahin ng mga Muslim? Kalabanan? Yes. Ipinahintulot na sa kanila ito ng nakaraan ng Prophet ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet sallallahu alaihi wasallam at sa kanila lamang, sa mga Quraysh lamang, at obligatory na nakalabanin na nila. So dahil ito ay ipinahintulot na ng Allah subhanahu wa ta'ala, nakalabanin na sila, of course, allowed na sa kanila na samsamin ang lahat ng mayroon silang kalakal as a booty. At alam niyo ba ang dala ni Abu Sufyan radiyallahu an na hindi pa siya Muslim dito, lahat na yata ng kayamanan ng mga tao sa Quraysh ay nandito sa dala-dala ni Abu Sufyan. Alam natin ang hanap buhay ng Makkah, ang pinakapangunahing hanap buhay nila ay kalakal. Kung ikaw ay mayaman, kukuha ka ng mga trabahador mo na sila ang mamili sa Syria o saan paman, at pagkatapos maaaring ibenta na nila at ibabalik ang pera mo na may tubo at babayaran mo sila ayon sa napag-usapan, tulad ng ginagawa ni Khadija radiyallahu anha noon sa kanyang mga nangangalakal, especially ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bandang huli bago niya naging asawa. So meaning, itong si Abu Sufyan at mga kasamaan niya, as para sa ang kasama niya dito, 30 or 50 lamang yata sila noon, no? Or 40 men. According to sa ibang report, 40 men lang. Konti lang talaga. Pero ang dala nila rito ay napakarami. Can you imagine, ang dala nila ditong kamelyo, 1,000. Ibig sabihin, iyon ang mga sasakyan noon eh. Doon nila isasakay ang mga kalakal. Can you imagine, 1,000 kamelyo? Eh, ang lalakas ng mga kamelyong to, para kung magbuhat sila, parang bahay. Sa likod nila ang binubuhat nila at kayang-kaya nila ito. Ganun isa sa pagkalika ng mga kamelyo. Malalakas sila. At ang kanilang dala dito, estimation, Allah knows best, 50,000 gold dinars ang dala nila. Almost ang pera ng mga tao sa Makkah, ipinadala. Kila Abu Sufyan, bili ng kalakal, ang iba, pwede nang ibenta, balik ang pera nila, may roong tubo. O ibigay sa kanilang kalakal, sila ang magbibenta ng kalakal nila, pero babayaran nila ang mga taong ito. 50,000 gold dinars. Kung ililiwat natin ito sa ating salapi ngayon, o sa salapi ng dollar muna, umaabot ito ng $50 million. $50 million ang dala nila. So kung ililiwat mo ito sa pesos natin, napakaraming pera ito. So kung kaya naman, kung masasamsam ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talagang hihina ang mga Quraysh, maging sa kanilang pwersa na makipaglaban sa mga Muslim dahil anong aarkilan nilang mga pera sa mga taong nasa labas ng Makkah? Dahil hilig ng mga yan ang mag-arkila ng tao para lumaban lamang sa kanilang mga kaaway dahil mayayaman. Wala na silang pang-aarkila. So kayang-kaya na ng mga Muslim tong tao sa Makkah, kahit na lamang sila sa dami o bilang sa mga Muslim, kayang-kaya na nila ito. Kaya lang, ang pinagmamalaki ng mga Quraysh na may pera sila, nakaka-arkila sila ng mga tao sa labas. Nababayaran nila, uso noon yan, na ikaw ay magbayad ng tao, kahit patayan, makikipaglaban siya. Basta bayaran mo siya, upahan mo siya. So wala nga naman silang magagamit na ganon. Hihina ang pwersa nila at lalakas ang mga kamusliman. Dahil pwede silang bumili ng mga mapupersang weapons at magagarang mga kabayo na magagamit nila sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, gustong-gusto itong makuha ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa napakaraming kadahilanan, at ang kadahilanan ay lamadong-lamado o lamang na lamang dito ang mga kamusliman. So noong hindi abutan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itong sila Abu Sufyan sa lugar ng Dilisayra, nag-iwan siya ng 2 tao para sure na magmanman doon na hintayin sila Abu Sufyan sa kanilang pagbabalik at tatambangan nila ito. Talagang gusto itong kunin ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So tiniwan niya dito si Talha bin Ubaidullah and Sa'd ibn Sa'id radiyallahu anhuma. Sila ang nagmamanman ang 2 ito at nananatili sila sa Al-Hawdah. Doon sila nagpapahinga, natutulog sa Al-Hawdah. Ngunit natatanaw nila kung parating na sila Abu Sufyan kahit nasa lugar silang ganito, kahit hindi sila nagro-ronda sa dadaanan nila Abu Sufyan. Until finally, mga ilang araw sila doon, nakita nilang paparating ang mga karaban na ito, napakarami. At tiniyak nila na kung ito ay si Abu Sufyan.
nang matiyak nilang ito ay si Abu Sufyan. Actually, hindi sila nakikita. Hindi sila nakita ni Abu Sufyan at kanyang mga kasamaan. So nakita na nila ito ng mga kamusliman na tiyak na si Abu Sufyan ito pabalik na sa Makkah, ay nagli-dagli silang pumunta kay Prophet sallallahu alaihi wasallam sa loob ng Madina at ibinalita ang nakita nila na nandoon na ang kanilang mga hinihintay na minamanmanan ng dalawang ito na sinabi nila ito kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero sa sitwasyon na ito matalino din si Abu Sufyan sa ganito dahil sa nangyari na karaan, nalaman niya na hinabol sila ng mga Muslim. Sa pagbalik na ito, puno din siya ng pag-iingat. Itong si Abu Sufyan, kung tutusin, hindi sila pwedeng lumaban, kokonti sila. Kaya kailangan dumiskarte siya ng ibang kaparaanan para maisalba niya ang dala niyang kalakal dahil nangangamba talaga siya na maaring ulitin ng mga kamusliman ang ginawa nilang paghabol noon nakaraan, ngayon ay pagtambang naman. Kaya naman alisto rin si Abu Sufyan, radiyallahu anhu, sa sitwasyong ito na hindi pa siya Muslim sa time na ito. So ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, nagbuo siya ng kanyang kasama na ang mga volunteers, nag-volunteers, umabot sa isang report 300, sa isang report umabot pa ng 316, 317, na sinasabi nila ang mga muhajirun umabot ng 82, ang iba naman sabi nila 86 ang mga muhajirun, yung mga naglakbay mula sa Makkah patungong Madina. Yung mga Ansar na sinasabi from Aus ay mga 66 katao at marami ang kasrad. 170 ang kasrad. So ito ang kanilang bilang ayon sa mga report, Allah knows best. So kasama dito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang mga Ansar, but sila ay nagboluntaryo, hindi sila pinwersa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. At hindi niya pipigilan ito maliban kung talagang may sapat na dahilan na hindi dapat sila mag-jihad. Mamaya meron kasi hindi pinaintulot dito ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na mag-jihad because of the exemption na kung saan ay katanggap-tanggap ang kanilang mga kadahilanan. So actually, ang Battle ng Badar, ito ang dahilan. Ang pinagmulan ay ang karaban. So in this situation, walang digmaan Badar naman alam dito ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ang kanila talagang punto ay harangin lamang ang mga kalakal, pero napunta ito sa Battle of Badar. Yan ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. But at least alam natin kung paano nagkaroon ng Battle of Badar. The reason ay ang karaban na ito. So inshallah maaari sa susunod ko tapikin kung paano magsisimula ang Battle sa Badar. Okay? So ang kanilang mga layunin ng mga Muslim dito, especially the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay harangin lamang ito. Kaya naman walang sandata dito ang mga Muslim na mga sapat na sandata para makapagdigmaan. Hindi naman kasi plano nilang magdigmaan at hindi nila alam na magkakaroon ng digmaan sa Badar. That's why ang kagamitan nila pagdating sa pagkikipagdigmaan ay kapus din. At actually, dalawa lang ang kabayo na dito na dala-dala. Dahil alam naman ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kapag ito ay naharangan nila, hindi naman lalaban ito Dahil anong ilalaban sa 300? Yun nga, as a natural na bilang. Sabi ko nga, kung natural lang, walang tutulong, hindi tutulong ang Allah subhanahu wa ta'ala sa maliit na bilang, imposibleng manalo ang 2 sa 100 Imposibleng manalo 10 sa 1,000. Ito rin, imposibleng manalo ang 40 laban sa 300. Kaya, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, pakiwari niya sa kanyang sarili na hindi lalaban nito. Anong ilalaban nila? So, hindi lalaban, tatakbo, para makaiwas mamatay, iiwan ang mga kalakal. That's why hindi rin preparado ang mga Muslim dito sa pagdating sa sandata at saka ang kanilang sasakyan ay 2 kabayo lamang na pag-aari pa ni Subair bin Ibn al-Awwam at al-Miqdad bin al-Aswad al-Kindi. At mayroon lamang silang 50 kamelyo, 70 kamelyo. 300 ito. Kung 70 kamelyo, kapos na kapos sa 200 kahit nakasakoy pa ang 3. Kaya nga dito, nangyari dito, bawat kamelyo ang nakasakay ay 2, 3 at may mga naglalakad. So ganun ang kanilang pagsakay sa kamelyo. 2, 3 at may naglalakad at minsan nagpapalitan yung naglalakad at nakasakay sa mga kamelyong ito. Talagang hindi preparado, no? So in this situation, ang mga Muslim, gaya ng sabi natin, kapos sa kagamitan, hindi masyadong preparado dahil ang layo nila ay harangin lamang ang karaban ng mga Quraysh at napakaliit na bilang at maaring ito ay tatakbo lamang kapag naharangan nila at makukuha ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang minimiti na kung saan makuha niya ang malaking kalakal na ito na magbibigay ng malaking pwersa tulong sa kanila at magpapahina sa mga obligado na nilang kaaway ang mga Quraysh.
Dito ang general leadership, not general commander, because we know the general commander dito ay ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di si Gaswa. Ang general leadership nila dito ay ibinigay ng sugo na si Prophet sallallahu alaihi wasallam kay Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair ang unang inimboy niya o isinugo niya sa Madina, nagdakwa, nagturo, nagpahayag. Alhamdulillah, ibinigay niya ito kay Mus'ab ibn Umair radiyallahu an al-Qurashi, ang general leadership to, general leadership. At ang bandila dito ay puti ang ginawa ng prophet, pinagawa ng prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At hinati niya ang sundalo sa dalawa, left and right. Left and right flank at meron sa likod na umaantabay sa left and right flank sa mga kamusliman. Sa mga muhajirun, ang bandila ay binigay ng prophet sallallahu alaihi wasallam kay Ali bin Abi Talib radiyallahu an sa mga muhajirun. At sa mga ansar ay kay Sa'ad ibn Mu'ad radiyallahu anhuma. So, sa kabilang pangkat, si Zubair al-Awwam ang leader sa kanang pangkat. Siya ang leader. Naka-arrange yan, kanang pangkat. Dito kaliwa naman, si al-Miqdad bin Amir sa kaliwang pangkat naman. So, meaning, may namumuno sa dalawang pangkat, kanang kaliwa, naka-pangkat yan. Okay? At mayroon dito sa likod, sa banding likuran, ay si Qais ibn Abi Sasa'a. Matapang to. Ang taong ito, tumutumbas ito, sabi ni Abu Radal-an, ng 1,000 sa digmaan. Allahu Akbar, ganun ito kadiskarte, katapang, kahusay sa digmaan. Meaning siya ang umaantabay sa left and right flank, nasa likod itong Qais ibn Sasa'a at ang, of course, ang General Commander, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang sila ay umalis na sa Madina, sa Madina, hindi niya agad sinabi ang kanyang layunin sa mga sahaba at ansar. Ang sinabi niya, kung may masasakyan kayo, sumama kayo sa akin. So at ang mga iba, nagboluntaryo, mga ansar, nagboluntaryo sila na gustong sumama. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung may masasakyan kayo, sige, sabi niya, gusto niyo sumama kayo, nakarapatan kung pigilan kayo na maging mujahid kayo ng maging martir kayo sa pananampalatayang Islam. So that's why, sumama sila. Pero bakit ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung medyo malayo na sila sa Madina, at saka niya lang sinabi sa kanila kung ano talaga ang layunin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, alam niyo ba kabi niya kung bakit ko kayo pinasama? Dahil pabalik na sila Abu Sufyan, baka sakaling ibigay na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang kalakal na dala-dala sa atin. So bakit ba doon niya sinabi at hindi sa loob ng Madina, kundi nung makalayo pa sila sa Madina? Dahil ayaw marinig ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o makarating ito sa mga munapik. Dahil kapag ito ay nakarating sa mga munapik, baka ang kanilang plano ay masira o ang plano ng Prophet sallallahu alaihi wasallam masira dahil maaaring mai-report na agad ito ng mga hipokrito sa mga tao sa Makkah, mabilis, patuloy magpatakbo, o baka naman ito si Abu Sufyan, silang humarang at wag dito padaanin, sa ibang daan na sila dumaan, ibang rota, maaring gawin nila yaon. Magtaksil, ibig sabihin. Kahit na may kasunduan sila, kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, ngunit ito ay mga hipokrito. Kaya iniwasan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito'y marinig nila, napagkat hindi naman nila alam kilala lahat ang mga Hudyo, ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, o maaaring mayroong magtaksil na tao at makarating sa kanila. That's why maingat na ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang bagay na ito na kung saan hindi niya sinabi sa loob ng Madina, kundi sa labas ng Madina, nang sa ganun ay walang makarinig na hipokrito at walang magtataksil sa mga kamusliman, especially ang mga taong naiinggit. So in this situation, ang expedition na ito, si Ali at Murtid, Ali radiyallahu an at si Murtid bin Abdul Mundir, sila ay nakasakay sa isang kamelyo. Dalawa sila, Ali and Murtid radiyallahu anhuma. So ang Prophet sallallahu alaihi wasallam nasa tabi nila naglalakad. So sabi nila, "Ya Rasulullah, bababa kami. Ikaw ang dapat sumakay, hindi kami." O sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hindi. Kayo ang dapat nakasakay sapagkat higit akong malakas sa inyo." So sinabi yun ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kayo ang dapat nakasakay, ako maglalakad, meaning at ako higit na malakas sa inyo. Totoo yun. Either in iman, either in physical.
malakas ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanila at hindi siya nagbiro ng hindi totoo. Kahit pabiro, ito ay totoo dahil ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay tumutumbas ng 30 katao sa kanyang lakas. At kung sa iman lang naman, hindi rin naman uubra kahit na sama-sama pa ang iman ng mga kamusliman na hindi nila kakayanin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why sinabi niya, in iman and physical, dapat kayong nakasakay dahil ako ay higit na malakas sa inyo. At sinabi niya rin, ito magkakaroon tayo ng idea dito sa pagpunta ng masjid. At sinabi niya rin, kung sasakay ako, ayoko sabi niya na magkaroon lamang o magkamit ng kakaunting gantimpala. Kung sasakay ako, meaning ang gantimpala ko ililiit kesa naglalakad ako. That's why, ang isang ibada na nakasakay at naglalakad ay mas marami ang reward ng naglalakad kesa nakasakay. Kaya kung ang tao ay pumupunta sa isang ibada like a masjid, ang isa'y nakamotor, ang isa'y naglalakad ang maraming reward kaysa sa nakasakay at hindi mo pwedeng itumbas ang kanilang reward dahil malinaw dito, ayoko magkaroon ng kakaunti na gantimpala, meaning kung sasakay ako dyan at kaysa maglalakad ako. That's why, malaki ang reward ng naglalakad at nakasakay. O nga naman, can you imagine pupunta ka ng masjid, nakamotor ka, hindi ka man napapagod? Itutumbas mo dun sa naglalakad na siya napapagod? O di ba? So that's why, malinaw na ang ibadang naglalakad patungo sa ibada at ang nakasakay, malaki ang gantimpala ng mga naglalakad. Yan, alam na natin ngayon ang sagot, hindi na tayo malilito. O kung may sasakyan ako, Brad, pero ba reward namin naglalakad tsaka nakasakay ako? Hindi. Dahil malinaw dito sa sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung sasakay ako, meaning ayoko magkaroon ng konting gantimpala. Gusto ko malaki, that's why maglalakad ako. Yun ang ibig sabihin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and this is a good example to follow our beloved Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero dahil ang dalawa, hindi man nila maatim yung hindi nakasakay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ayaw naman ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kaya bumaba naman yung dalawa. So ang dalawa ay nagpumilit. At of course, hindi sila pahihiya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, especially si Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. So pinilit siya ni Ali radhiyallahu an at of course pinaunlakan sila ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tatlo silang nakasakay ngayon sa kabelyo. Hindi alam bumaba, hindi sila pinababa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila ang nauna doon. Alam mo naman ang hadith ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kung sinong nauna sa isang lugar o nakaupo ka. Okay, tapos umalis ka, tapos may dumating umupo. Pag bumalik yung nakaupo, bigay mo, karapatang na nauna yon. Kaya hindi niya rin ipinaalis yung dalawa na ito na nakasakay sa kanilang kamelyo. At sa Baitul na ito, mayroon siyang hindi pinahintulutan. Sino ang hindi niya pinahintulutan? Ang hindi niya pinahintulutan dito ay si Abdullah ibn Umar at Al-Bara ibn Hasib radiyallahu anhuma. Why? Hindi sila obligatory. So sa jihad, hindi pwedeng nakikipagdigmaan ang hindi obligatory kung kayo ay opensiba. Lulusob o sasalakay. Maliban na lamang kung sinalakay kayo. Babae man, lalaki man, bata man, gusto nyo tumulong dahil didepensa kayo, walang problema. But in offensive, hindi dapat isinasama ang mga hindi obligatory. That's why, pinabalik ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Actually, kasama na nila ito eh. Nung chinyak ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang mga tao, nakita niya si Abdullah ibn Umar, radiyallahu an, at alam niya na ito ay 14 years old. At ganun din si Al-Bara ibn Hasib. So in this situation, 14 years old, hindi obligado ito. Maliban, kung mayroon tumubo na buhok o nagwe-wet dream na ang lalaki. Kung walang tumubo na buhok, walang wet dream na nagaganap sa lalaki at 14 years old, wala pa siya sa tamang obligadong edad o takdang panahon na siya ay nasa obligatory na nagampanan niya ang mga obligatoring gawain tulad ng sala, pag-aayuno. Hindi pa siya nasa obligadong panahon niya o kanyang taon. But in another year, tinanggap silang makipag-jihad ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, they are 15 years old. So meaning, kapag ang tao hindi nagwe-wet dream, hindi rin siya tinubuan ng balahibo saan man kanyang kilikili man, sa ibaba man, wala.
Pagdating ng 15 sa ayaw sa gusto mo kahit wala yun, obligado ka na sa iyong mga gawain. So obligado na, umabot na sila sa obligadong punto sa kanilang edad, 15 years old, pinayagan na sila ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na makipag-jihad. That's why hindi tama na ang 10 taon sa lalaki ay obligado na siya o sa babae. Kasi mayroon nagsasabi o may nagpapatwa na sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag ang bata ay umabot ng 10 taong gulang, sila ay hagupitin, disiplinahin, meaning kung sila ay magpapabaya o magpapaliban sa sala. Meaning 5 times sala na. Kung sila'y tinatamad-tamad, disiplinahin, paluin, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So that's why sinabi nila obligatory na dahil sinabi na ito 5 beses kapag napapabaya, parusahan. Hindi Kasi kapag ang tao ay nagpapabaya sa sala, hindi magsasala, hindi agupit ang utos sa mga taong obligado at alam yan, ang utos sa kanya ay kamatayan. Di ba? That's why hindi ito obligatory ang 10 taon. But kailangan sanay na siya at nakakapagsala na ng 5 sala. Kung 7 taon, isasanay mo, di baling paputol-putol, pero pag 10 taon, isasanay mo siya ng 5 obligadong sala at pagkatapos ay kapag napapabaya, disiplinahin mo siya para pagdating ng 15 taon o kaya hindi pa umabot yun, obligatory na siya, tinabuhan na siya ng balahibo, nagwe-wet-dream na siya, at least siya ay sanay na sa kanyang obligasyon. Alhamdulillah. So hindi ito sinama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam because they are 14 years old. Pinauwi sila sa Madina ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan sinasabi ko kanina. Bakit niya sila hahadlangan ng mga ansar nagboboluntaryo? Kaya sinabi ko, except kung mayroong sapat na kadahilanan, nakatanggap-tanggap, hindi sila sinasama ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Another na hindi sinama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, but ito ay consider na kasama sa jihad ng Badar. Si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu na ang kanyang manugang. Hindi niya sinama ito. Bagamat gusto ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu na sumama, pero hindi ipinahintulot ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hindi ito pinahintulot, may dahilan, pero siya ay consider na kasama sa Battle of Badar, bagamat wala siya sa actual na Battle of Badar, pero kasama siya because of intention ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, gusto niya sumama, at alam natin ang proof kung bakit siya kasama, dahil ang mga labi sa digmaan ng Badar ay bibigyan din si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, tandayan na siya ay kabilang o kasama sa Battle of Badar. Pero sa actual ay hindi siya isinama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Dahil matindi ang sakit ni Ruqayyah. Matindi ang sakit ng anak ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi niya pwedeng iwanan at walang mag-aasikaso. Actually, nung magtagumpay ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Battle of Badar, pauwi sila. Nakita niya si Uthman na naglilibing. Nakita niya si Uthman na humuhukay ng lupa. At alam na yon ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit na natatanaw niya pa lamang ito, na ang kanyang anak ay pumanaw. Battle of Badar, he is a winner. Pero pagbalik niya, of course, as a natural man, ang anak mo yon, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nakadama ng lungkot, pero tanggap niya yon. Yun ay kadar ng Allah subhanahu wa ta'ala. So in this situation, hindi sinama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So alam natin dahilan bakit hindi sinama si Uthman? Dahil may mga taong kumakalaban sa Islam na si Uthman daw ay naging duwag. Bakit siya magli-leader pagkatapos ni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, samantalang yung Battle of Badar wala siya, si Ali nandun, dapat si Ali nandun, hindi si Uthman. Hindi. Si Uthman ay kabilang din doon dahil gusto niya rin makipag-Battle of Badar, pinigilan lang siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero siya ay konsidera na kasama sa mga nakipagdigmaan sa Battle of Badar, at ang proof ay binigyan siya ng samsam ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also, mayroong magandang story before the Battle of Badar. Hindi binanggit ang pangalan ng taong ito, pero kilala siya sa Madina at kilala din siya ng mga Ansar at Aus, Khazraj, at kilala din ng mga Muhajirun. Naririnig, nakikilala sa katapangan, kahusayan sa digmaan. At alam niyo ba, ang digmaan ay kanyang negosyo? Pinagkakakitaan niya ang digmaan. Trabaho niya ito Halimbawa, mayroong kayong sasalakayin. Pagkatapos, gusto mo siyang arkilahin mo. Sometimes hindi ganun Siya ang magkukusa pupunta sa inyo. O baka kailangan niyo ako. Gusto ko sumama sa inyo, bayaran niyo ako.
Ganun ito katapang ang taong to, ginawa niyang hanap buhay ang pakikipagdigmaan, ngunit napakahusay at kilalang kilala. Kaya nung ito ay pumunta kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung marating ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang Haratul Wabra, dumating ito doon, ang taong ito, na kung saan kilalang kilala, na sinabi niya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, gusto kong makisama sa inyo sa digmaan na ang kabayaran na yung mga samsam. O kaya bayaran niyo ako. So tuwan-tuwa na rito ang mga ansar At pati mga ibang Muhajirun, kilala siya, tuwan-tuwa, masaya sila. Bakit? Alam nila ito, matapang ito Sanay sa digmaan ito. At isa pa siya kinatutuwa ng mga Muhajirun, yung kanyang tapang na ito, kausayan, ginawa niya nga na buhay ang kanyang panahon bilang pagkatao sa mundong ito na ang kanyang hanap buhay ay makipagpatayan, bayaran mo lamang siya. Alhamdulillah. Kaya natutuwa din ang mga ibang Muhajirun sa tapang at husay nito at yung mga ginagawa niyang hanap buhay ang pakikipagdigmaan. So, dito sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumusumpa ka ba o ikaw ba'y naniniwala na walang dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala at ako'y kanyang sugo? Sabi niya, hindi. Sabi niya, sasama lang ako sa inyo para sa bayaran niyo o kaya sa samsam na sinasabi niyo. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi kita kailangan. Hindi ako nangangailangan ng tulong sa mga musyrikun. Mamaya, tatapigin ko, bakit noon humingi siya ng tulong, ba't ngayon hindi na naman? O, di ba? Maganda yung naintindihan natin kahit ito'y sira, pagdating sa mayroong parang conflict, para maging malinis, malinaw ito sa atin at sa mga nakikinig sa YouTube, kailangan ipaliwanag natin. At noon, nakaraan, Mutimi na Banadi, musyrik din yon. Yung nag-guide sa kanilang papuntang Maka, musyrik din yon, humingi siya ng tulong. O bakit dito sabi niya, hindi ako humihingi ng tulong sa mga musyrik, hindi kita kailangan, sabi niya. So, ang Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, in this situation ay nagpatuloy silang naglakbay. Pagdating nila sa Sajara, dumating na naman to yung sinasabi ko Kasi hanap buhay niya ito, dumating na naman. Nandun na naman siya. Talagang pinipilit niya makapasok dito para lamang kumita. So sinabi niya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, sabi niya, dumating ako rito, sabi niya, gaya ng sabi ko sa iyo, gusto ko sumama, gusto kong kumita, gusto kong magkaroon ng samsam, bayaran niyo ako, upahan niyo ako. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ikaw na naman pala, sabi niya, ikaw ba'y sumasaksi na si Allah subhanahu wa ta'ala ang dapat sambahin at ako'y sugo niya? Hindi, sabi niya, hindi ko nga kailangan ng tulong ng musyrik. Sabi niya, umalis ka rito. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In this situation, iniwanan siya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patuloy siya sa kanyang paglalakbay hanggang makarating ng Al-Baida. Pagdating sa Al-Baida, nandun na naman ang taong ito. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, matindi itong taong to, sabi niya, mahirap kausap to, sabi niya. Hindi titigil hanggat hindi maibigay ang gusto niya, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero hindi ko kailangan ng tulong niya sa musyrik in this situation. So dumating na naman, lumapit na naman. Sabi niya, ikaw na naman, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, sasama ka sa amin. Sabi ko sa iyo, hindi ko kailangan tulong mo dahil hindi ka man nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya dapat sambahin at ako yung ganyan sugo. Hindi, sabi niya, nagkakamali ka. Dahil sa ngayon, sabi niya, ako'y nananampalataya na ang sasambahin ko ay ang Allah subhanahu wa ta'ala at ikaw ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, hindi masayang-masaya ang mga ansar at mga kasran. Alhamdulillah, tuwan-tuwa naman ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya akalain ganun na pala yung pangatlo. Magsasyahada na pala ang taong ito. In this situation, sinama na siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagpalakas din ito ng loob by the will sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga outside kasran. Kilala nila ito Can you imagine? Walang gumagawa sa gumagawa niya. Ginawa niyang hanap buhay ang patayan. Pero hindi siya namamatay Palagi siyang nakakaligtas, nagwawagi, o hindi man magwagi, makakaligtas. Bihasa, mahusay na talaga sa digmaan ng taong ito. In this situation, ang gusto kong itanong at linawin sa ating sarili, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya na hindi siya humihingi ng tulong sa musyrik. Pero gaya lang sabi natin nakaraan kay Uraykit, guide nila ito. Musyrik ito. Pero bakit humingi ng tulong si Abu Bakar at pinahintulot ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na siya ay tumulong sa kanila na mag-guide? Also, si Mut'im ibn Adi, na kung saan nagbibigay ng maraming pagkain ito, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam nasa labas sila ng Makkah. Pero nung gusto niyang pumasok sa Makkah dahil malalapit na ang Hajj, humingi siya ng tulong kay Mut'im ibn Adi at kinuha siya ng kanyang mga anak, dinala doon sa Kaaba, nakapagtawaf ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at sinuportaan ito, pinotektahan ni Mut'im ibn Adi. O di ba? Musyrik din ito. Pero sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi ako humingi ng tulong sa musyrik. Paano natin ito maipaliliwanag? In case of necessity, maaari tayong humingi ng tulong sa mga hindi mananampalataya. But ito ay in case of necessity.
But hindi kabilang dito ang divine help. Hindi kabilang dito ang divine help or general rules. Kapag sinabing general rules or divine help, hindi kailangan niya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is a divine help. This is a general rules na hindi pwedeng makipag-jihad ang hindi Muslim. Kaya hindi siya sasama ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Like for example in Salah. Hindi ka pwedeng sumamang magsala, ikaw na Muslim o hindi Muslim, sa sala ng mga Muslim dahil ito'y general rules. O kaya naman mag-fasting, hindi ka naman Muslim, hindi ka pwedeng mag-fasting. Ito jihad to. This is general rules. Hindi ka pwedeng sumama dito. Hindi ko kailangan ng tulong mo, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But in case of necessity, at hindi naman ito general rules. Gusto lang pumasok ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah para makapagdawa. Gusto niya lamang makapunta ng Madina, kailangan niya lang mag-guide para makapag-shortcut, linlangin ng mga kaaway. Wala dito ang general rules. In this situation, pwede tayong humingi ng tulong because of necessity or especially necessity. Like for example, gaya ng sabi ko, paano ka a-apply, magkakaroon ng ilaw sa bahay kung hindi ka mag-a-apply ng kuryente? At kanino ka mag-a-apply ng kuryente sa lugar natin? Walang Muslim dito na magbibigay sa iyo ng ilaw o liwanag. Mga Kristiyano, in this situation, ito ay hindi general rules. Ito ay hindi divine help. This is a natural help na kailangan mo lumapit sa kanila, humingi ng tulong, mag-apply para bigyan ka ng kuryente, bigyan ka ng tubig, kung tubig ang ina-apply mo, bigyan ka ng pasaporte, bigyan ka ng NBI, sila ang makakapagbigay. Walang Muslim na makapagbibigay. At hindi ito general rules. That's why, in general rules, ang ibig sabihin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam dito, hindi ko kailangan ng tulong mo dahil hindi ka nagsasyada, hindi ka Muslim. This is a general rules. Jihad to. Pang Muslim lang to. Hindi ko kailangan ng tulong mo. In another situation, hindi general rules, hindi divine help, kailangan niya lang makapasok sa Makkah, mag-guide, walang problema. Ang humingi ka ng tulong sa ganitong sitwasyon dahil ito ay hindi general rules. So yun ang sagot. Kapag ito'y necessity, not general rules, pwede tayong humingi ng tulong sa mga hindi mananampalataya. This is a natural help, not a divine help. Kapag ito ay general rules, hindi natin kailangan ang mga hindi mananampalataya. Alhamdulillah. Also the story of Hudayfa. Hindi siya nakasama dito. Hudayfa ibnul Yaman. Bakit kaya? At si Al-Yaman ibnul Hakim. Dalawa sila, mag-ama ito eh. Hindi sila sinasama palagi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kapag nakikipag-jihad sa mga Quraysh. Never silang isinama ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi gusto ng Prophet sallallahu alaihi wasallam mangyari na hindi sila maging martir. Hindi niya ito sinasama because of the valid reason. Ano ang valid reason? Ang istorya ni Hudayfa ibnul Yaman at Al-Yaman ibnul Hakim, magama ito ay napunta sa Madina at Makkah. Actually, hindi sila taga Madina, hindi taga Makkah. Sila'y galing sa ibang lugar, pero napunta sa Madina at Makkah. Paano? Kung saan, itong si Al-Yaman ibnul Hakim, nakapatay siya ng tao sa kanilang lugar. So of course, ang magamay umalis doon at napunta sa Madina at kinupkup ng mga tao sa Madina until sila ay mag-Muslim. Nung makapag-Muslim sila, nakuha sila ng Quraysh, ang magamang ito, at sila ay papatayin. Pero nakiusap ang dalawang ito bilang kasunduan na hindi sila kakalaban sa mga Quraysh kahit na sila ay nasa panig ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pinalaya sila, meaning papatay na sila. Kung hindi nila sinabi yun, paintulot na samantala, patay na sila. But dahil sa hindi sila kakalaban, kahit nandun pa si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit nandun sila, hindi sila makikialam, pinalaya sila ng mga Quraysh. So meaning, napunta sila sa Madina, dahil sa pag-alis nila sa lugar nila, kinupkup sila sa Madina. Nakapunta naman sa Quraysh dahil naging bihag sila ng mga Quraysh. In this situation, nalaman ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mayroon siyang kasunduan o mayroon silang kasunduan sa mga Quraysh na hindi dapat binabali ang kasunduan o mga pangako. Alam yan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why, hindi sila sinasama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil utos sa Islam na huwag tayong babali sa ating mga kasunduan at mga pangako. At alam natin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi siya bumabali sa pledge nila sa Aqaba na ang mga Ansar tutulong lamang ng depensa, not offensiva. Kaya hindi niya sinasama yan eh. Maliban kung sila nagbo-voluntary. Pero to kahit mag-voluntary to, hindi sila papayagan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil may kasunduan sila sa Quraysh na hindi sila
kakalaban sa mga Quraysh. That's why ang mga mag-amang ito ay hindi isinasama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ang dahilan, ang pagsira ng kasunduan ay isang gawaing pagtataksil at katrayduran na hindi ito dapat ginagawa sa pananampalatayang Islam because the religion Islam is very justice, makatarungan ang relihiyong ito. So tinanggap niya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang kanilang rason. Ito ay naging valid at never niyang sinasama ang magamang ito kapag ang kaaway nila ay ang mga Quraysh. Alhamdulillah. So in this situation, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay patungo na actually sa pag-arang kila Abu Sufyan radiyallahu an. Pero ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang paglalakad nilang to, napunta muna sila sa lugar ng Badar. Daan ng Badar. At nag-utos siya rito na kung saan nang marating nila ang Asafra, nag-utos ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, dalawang katao, ganun pa rin, si Talha ibn Ubaidullah at si Sa'id ibn Sa'id, yung nagmanman na nakaraan. Sila ang inutusan niya at manmanan kung nasaan na sila Abu Sufyan. Okay? Alhamdulillah. So, itong si Abu Sufyan sa kabilang banda, alis tuloy siya. Alam niya na maaaring maulit ang ginawa ng mga Muslim. At kahit siya ang lumagay sa lugar ng mga Muslim, alam niyang kukunin pa rin to dahil malaking kayamanan ang kanilang dala. At kapag ito ay nakuha ng mga Muslim, napakaraming karangyaan ang mangyayari o magaganap sa loob ng Madina dahil nasa kanilang napakalaking kayamanan. At ang paghihirap ay nasa mga Quraysh. At of course, ito ay pinamumunuan niya, pananagutan niya ito doon sa Makkah. That's why alis to rin itong si Abu Sufyan. At gaya na sabi ko, matalino din si Abu Sufyan. Ang ginawa ni Abu Sufyan, nag-utos din siya ng dalawa katao, ipinauna niya at magmanman sa dadaanan. Kung may makikita silang tao, alamin nila kung sino ang mga taong yan. So nauna ang mga dalawang tao, kung saan sila ay naglakbay sa dadaanan, bagasan linilinis nila ang dadaanan ni Abu Sufyan, nagre-report na may tao ba rito? Walang tao, malinis dito, Abu Sufyan, dito tayo dumaan. Parang ganun magiging role ng dalawa. Until makita nila ang dalawang Muslim. So makita lang mga dalawang Muslim, yung dalawang ito, napakalakas din ang kanilang mga parang himilasyon na alam nila agad na Muslim ito. So bumalik sila kay Abu Sufyan radiyallahu an, hindi pa Muslim dito, Abu Sufyan radiyallahu an. Sabi niya ni Abu Sufyan, "Oh, bakit kayo nagbalik?" Sabi niya, "May nakita kaming dalawang tao sa pakiwari namin na nagmamanman at sa pakiwari namin ay mga Muslim." Yun nga ba ang sinasabi ko, sabi ni Abu Sufyan. Sabi ko na nga ba haharangin tayo dito. Now, ang mangyayari dito ay nangamba itong si Abu Sufyan. Napakalaking kayamanan ang kanyang daladala. Napakalaking pananagutan ang daladala niya. Kailangan maisalba niya ito saan man siya makaraan, saan man siya makadaan ng ligtas, kahit mapalayo, gagawin niya. At ito ang itutuloy natin sa susunod, paano maisasalba ni Abu Sufyan ang malaking kayamanan na ito nakalakal at paano naman naging dahilan ng digmaan sa Badar ang kalakalang ito. Sa insyaallah sa susunod natin ipagpapatuloy ang digmaan sa Badar. Wa akhiru da'wati alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuhu.